Taurus sa pag-ibig, katapatan o katigasan ng ulo. Sinasabi nila na ang pag-ibig ng isang Taurus ay parang tahanan, matatag, ligtas, at hindi nabubuwag. Pero ano ang mangyayari kapag ang pag-ibig na iyon ay nagiging mabigat, mahirap dalhin? Kapag ang katapatan ay nagiging tanikala, at ang pasensya ay nauwi sa katahimikan. Hindi madaling umibig ang Taurus, pero kapag nahulog sila, ibinibigay nila ang buong kaluluwa nila. Mananatili sila kahit patay na ang apoy, naniniwalang maaari pa ring mailigtas ang pag-ibig. Ngunit sa kaibuturan, may tahimik na digmaan sa pagitan ng pagpupumilit na manatili at pagpapakawala. Kaya tanong ngayon, ito ba'y dahil sa katapatan ng pag-ibig na ayaw bumitaw? O dahil sa katigasan ng puso na tumatangging sumuko? Ang Taurus sa pag-ibig ay isang hiwaga ng lakas at lambing. Hindi sila nagmamadali sa damdamin, itinutayo nila ito, pader sa pader, parang tahanang nakalaan para tumagal magpakailanman. Ang magmahal ng Taurus ay parang maranasan ang katatagan sa mundong puno ng pagbabago. Naalala nila ang bawat pangako, bawat detalye, bawat salitang hindi kailanman binigkas. Ngunit sa likod ng kanilang kalmadong katapatan, nakatago ang isang takot, ang takot na mawala ang bagay na pinaghirapan nilang pangalagaan. Sa pusong Pilipino, pamilyar ang ganitong katapatan, isang pagmamahal na matatag, pag-ibig na kayang magtiis sa lahat. Ngunit minsan, kahit ang pinakamalalakas na puso ay kailangang harapin ang katotohanan. Hindi lahat ng iyong magpakailanman ay nakatakdang tumagal. Ang Taurus ay umiibig ng may tahimik na lakas, hindi ito maingay, hindi humihingi, basta nananatili. Kapag pinili nila ang isang tao, hindi lang ito basta pagkagusto, ito ay desisyon, isang pangako, isang panatang binibigkas ng puso sa katahimikan. Sa simula, parang hindi matitinag ang pag-ibig nila, matatag tulad ng lupa na siyang pinagmumulan ng kanilang lakas. Maghihintay sila, maintindihan ka nila, at patatawarin ka ng paulit-ulit. Kahit sabihin ng mundo na lumayo na sila, mananatili pa rin sila. Dahil para sa kanila, ang pag-ibig ay hindi sinusukuan, pinaglalaban ito. Ngunit dahan-dahan, lumilitaw ang mga bitak. Ang taong mahal nila ay nagbabago, bihira ng magparamdam, malamig ang mga mata, at lumalambot ang mga kasinungalingan. Ramdam ng Taurus ang bawat pagbabago, ang bawat layo, pero wala silang sinasabi. Mas lalo pa silang kumakapit, iniisip na kaya ng katapatan nilang ayusin ang pag-ibig na unti-unti nang nauupos. Doon nagiging sugat ang kanilang pinakamatinding lakas. Ibinibigay nila ang lahat, umaasang babalik ang dating init. Naniniwala silang ang pasensya ay makapagpapabalik ng lambing, at ang pagkakapareho araw-araw ay makapupuno ng puwang. Ngunit hindi palaging ganon ang pag-ibig. Minsan, habang mas mahigpit kang kumakapit, mas mabilis itong dumudulas palayo. Para sa Taurus, ang pagbitaw ay parang kabiguan. Mas pipiliin nilang pasanin ang bigat mag-isa kaysa aminin na tapos na ang lahat. At sa katahimikang iyon, sa mga gabing walang tulog, punang tanong at alaala, unti-unti nilang nauunawaan ang isang masakit na katotohanan. Baka hindi na ito katapatan. Baka ito na ay takot. Takot na maiwan mag-isa. Takot magsimulang muli. Takot na walang ibang magmamahal sa kanila ng kasing lalim ng ibinigay nila. At sa pusong Pilipino, kilala natin ang ganitong pag-ibig. Yung kahit nasasaktan ka na, kumakapit ka pa rin. Dahil naniniwala tayong dapat ipaglaban ang pag-ibig hanggang sa huling sandali. Ngunit itinuturo sa atin ng Taurus ang isang mapait, ngunit maganda na aral. Ang pag-ibig ay hindi dapat mangahulugan ng pagkawala ng sarili. At minsan, ang pinakamapangahas na bagay na magagawa ng tapat na puso ay ang matutong bumitaw. Nangyari ito sa isang tahimik na gabi, yung tipong mabigat ang hangin at tila huminto ang mundo. Wala nang mensaheng dumarating. Ang tawanan nilang dati ay naglaho na, iniwan na lang ang mga alingawngaw ng nakaraan. At sa unang pagkakataon, nakaupo ang Taurus sa katahimikan, hindi na naghihintay, hindi na umaasa kundi damang-dama na lang ang lahat. Binalikan nila ang lahat ng ibinigay nila, ang pasensya, ang pag-aalaga, ang walang hanggang pag-unawa. Lahat ng beses na sinabi nilang okay lang, kahit hindi naman talaga. At biglang, dahan-dahang tumama ang katotohanan, matamis pero masakit. Mag-isa pala silang lumalaban. Doon unti-unting nababasag ang puso ng Taurus, hindi dahil sa galit, kundi sa pagod. Na-realize nila na ang pag-ibig ay hindi dapat maging larangan ng digmaan, kung saan ang isa ay patuloy na lumalaban habang ang isa ay palayong naglalakad. Lumuha sila, hindi dahil mahina sila, kundi dahil sa wakas, naintindihan nila. Ang kanilang katapatan ay dalisay.
Ang kanilang pag-ibig ay totoo. Pero ang patuloy na paghawak sa isang taong matagal nang bumitaw, ay parang pagtatangkang pigilin ang alon na bumalik sa dagat. At sa sandaling iyon, bumulong sila sa sarili. Siguro, ang pag-ibig ay hindi tungkol sa kung gaano katagal akong mananatili. Baka tungkol ito sa pag-alam kung kailan ko dapat silang palayain. Walang sigawan. Walang mahabang mensahe ng pamamaalam. Tanging tahimik na pagtanggap yung uri ng kapayapaan na dumarating sa pusong sobrang nagmahal at sobrang natuto. Para sa Taurus, ang sandaling iyon ay parehong masakit at nakapagpapalaya. Dahil kapag tuluyan na silang bumitaw, hindi na sila lumilingon. Hindi sila naghihiganti, hindi humihingi ng paliwanag. Ang kapayapaan nila ang naging sagot sa lahat. At doon, ang matigas na puso ay nagiging matatag na kaluluwa. Kung saan nagtagpo ang katapatan at paggalang sa sarili. At natutunan ng Taurus ang pinakamatamis na katotohanan. Ang tunay na pag-ibig ay hindi kailanman tanikala ay. Ito ang nagbibigay ng kalayaan. Lumipas ang mga araw, naging linggo, at ang katahimikang dati ay tila nakakabingi, unti-unting nagiging mapayapa. Muling humihina ang Taurus, hindi gaya ng dati, kundi sa isang bagong ritmo, magaan, malaya, at totoo. Muli nilang nakikita ang ganda sa maliliit na bagay. Ang liwanag ng umaga, ang tahimik na sandali ng kape, ang tunog ng ulan sa bubong. Nakakapanibago kung paano dumarating ang kapayapaan matapos ang unos, tahimik, halos mahiyaing pumasok, pero tiyak. Naunawaan nila na ang katapatan ay hindi tungkol sa pananatili kahit nasasaktan na. Ito ay tungkol sa pagmamahal ng totoo, pagbibigay ng lahat ng kaya mo, at pagprotekta sa sarili mong kaluluwa kapag oras na. Dahil kahit ang pusong kasing tibay ng Taurus ay karapat-dapat ding magpahinga. Mananatili ang mga alaala pero lalaho ang sakit. Wala nang puot, tanging pasasalamat na lang. Pasasalamat sa mga aral, sa mga sandaling minsang puno ng pag-ibig. Dahil ang Taurus, hindi nagagalit sa umalis. Tahimik nilang pinasasalamatan ito. Sa pagtuturo kung paano pag-ibahin ang pagkapit sa pagmamahal at paggalang sa sarili. At habang lumalayo sila sa nakaraan, hindi na sila lumilingon. Ang bawat hakbang ay mabagal ngunit matatag, bawat isa ay isang pangako. Pangakong hindi na muling mawawala ang sarili sa ngalan ng pag-ibig. Pangakong mananatiling tapat pero sa pagkakataong ito, sa sarili muna. Mensahe para dayon ni tagapakinig. Kung minamahal mo ang isang Taurus, alamin mong ang kanilang katahimikan ay may kasamang pag-ibig. Hindi man nila palaging sabihin kung gaano kanila pinahahalagahan. Ipinapakita nila ito sa pinakasimple ngunit pinakatapat na paraan. Mananatili sila sa iyong tabi kahit malamig na ang mundo. Hindi dahil hindi sila makaalis, kundi dahil pinili nilang manatili. Pero kung ikaw mismo ay isang Taurus, tandaan mo ito. Ang katapatan mo ay isang regalo, hindi isang kulungan. Huwag mong ipagkamali ang lakas sa pagpapasensya o ang pag-ibig sa pagsasakripisyo. Minsan, ang pagbitaw ay hindi nangangahulugang tumigil ka ng magmahal. Ibig sabihin nito, natutunan mo na ring mahalin ang sarili mo. Sa mundong madaling sumuko ang mga puso. Ang sayo ay isa sa mga bihirang patuloy na lumalaban. Siguraduhin lang na ang pinanghahawakan mo ay kapayapaan, hindi sakit. Dahil ang pinakamagandang uri ng pag-ibig ay yung sa huli, ikaw rin ang pinalaya nito.